So, kamusta po mga ka-Streetwise, 'no? So, mga kababayan, meron po tayong bagong update ngayong araw, tungkol nga po sa pangungurakot na nangyari nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte nung pandemya. At ito po, meron pong kinalaman dito si Christopher Lau. Okay. So ito, ito nabalita 'to ngayong araw lang. So makikita niyo naman January 10, 2025. Okay. So sabi dito 'no, new graft indictments versus Lau. So si Christopher Lau, Parmali bosses over 4 billion worth of PPEs. Okay. So ngayon mga ka-Streetwise 'no, actually kung mapapansin natin, itong nangyaring pangungurakot nung panahon ni Duterte, mas malala pa ito sa confidential fund ni Sara. Mas malala pa po ito sa sinasabing 125 million in 7 days ni Sara Duterte. Or dun sa magkano? Sa 500 or tama, 500 million na confidential fund ng DepEd. Kasi ito, we are talking about 4 billion of pesos. So ninanakawan tayo nung panahon ni Duterte habang nagkakagulo po tayo sa pandemya. Ganyan po kawalang hiya yung tarantadong matandang hukluban po na yan. So itong kaso po na to sa Parmali, bago po ito. Iba, bagong kaso po ito. Iba pa yung nakapag-bail siya nung nakaraang taon. So babalikan natin yan para ma-explain natin ng maayos at maintindihan po natin yung mga nangyayari. Okay? So so ito yung itsura ni Christopher Lau dati, payatot pa, no? Malamang addict to, no? So sabi dito, okay, okay. The Office of the Ombudsman issued new graft indictments against former budget officials Lloyd Christopher Lau and Warren Leong, di ba? As well as officials of the Parmali Pharmaceutical Company over anomalous sale of personal protective equipment, PPEs over 4 billion. Okay. So ang pinag-usapan natin dito mga kababayan, yung 4 billion po na PPE na binili po ng Parmali. Okay. So ngayon, wag tayo masyadong malito kasi baka sabihin niyo na, "Ay Takero, 'di ba si Christopher Lau nahuli last year tapos nakapag-bail. So ano 'yan, bagong kaso na naman o ano na 'yan?" 'Di ba? Medyo nakakalito ng konti. So para hindi po tayo malito mga kababayan, yung kaso po ni Christopher Lau na nakapagpiyansa siya, ito po ay tungkol dito sa 41 billion na pag-transfer. Ito yung nabalita nung 2024, 'di ba? Lau has been charged with graft along with Department of Health Secretary Francisco Duque over the alleged illegal transfer of 41 billion in public funds for the procurement of the medical supplies for the DOH during the pandemic. So mga kababayan, yung kaso po na nakapagpiyansa si Christopher Lau at si Duque last year, ito po yung pag-transfer. Yung pag-transfer ng pera, 'di ba? Ng tama ng pondo ng bayan papuntang DOH. So ayun po yung kaso last year. So ito naman yung kaso naman po ngayon ni Christopher Lau, iba naman ito. Ito naman ay tungkol sa pagbili ng PPE. So ibig sabihin nun sa 41 billion na transfer na illegal, na merong anomalya, so sa 41 billion po na yun, yung 4 billion doon, binili po ng PPE na illegal din. So ayun po yung pinakakwento dito. And then mga kababayan, no, ito yung sinasabi ko Ito nabalita ito nung September 2024. So tignan niyo yung mukha ni Christopher Lau dito, no? Ito yung mukha ni Christopher Lau nung nahuli. Laki ng katawan, di ba? Tapos ito si Christopher Lau nung siya yung pangalan nito? Siya yung sa PSDBM no panahon ni Digong, di ba? So malamang baka nag-addict nga to, no? Nag-iba yung katawan eh. So sabi dito, so Duque Lau post bail for graft charges over COVID-19 supplies deals. So ito nga po nung September 4. So ang bail nito nung last year ay 90,000 pesos. Alam niyo mga kababayan, no, medyo bad trip lang din ako sa sistema ng batas ng Pilipinas eh. Alam niyo kasi si Christopher Lau po, matagal na po nagtatago yan sa Davao, 'di ba? Kasi dapat siguro meron tayong batas na kapag nagtago ang isang inaakusahan at hindi inaharap yung kaso, dapat walang piyansa. 'Di ba nakuha niyo yung point? Kasi mga kababayan, kung talagang desidido ang mga akusado na harapin yung kaso,
dapat sila na mismo yung sumusuko. So sana magkaroon tayo ng batas no na kapag hindi ka sumuko, dapat walang piyansa. Hindi nga, para ano, para maobliga yung mga inaakusahan na sumuko. Kasi doon din naman yung punta nun eh. Papahirapan mo pa yung mga alagad ng batas natin. So ngayon, mga kababayan, no, may papakita pa ako dito. Okay. So, ito. Ayan, yan. Ito yung nabalita noong September 18, di ba? Former, former PSDBM executive Lau arrested in Davao City. So, nung nagkakagulo na nga po at, di ba, wanted na nga itong si Christopher Lau. So, alam nyo kung saan nagtago? Sa Davao City. Lupet, di ba? Kita nyo kung paano tayo tinarantado ni Duterte. So, talagang nagtatago talaga si Duterte ng mga magdanakaw katulad nga po ni Christopher Lau. Oh, allegedly magdanakaw para mas maganda. Oh, para safe tayo. O ngayon, ito ngayon kung babalikan po natin tong kaso ni Christopher Lau na 41 billion tsaka ni Francisco Duque. Alam nyo kung anong nakakapagtaka sa ombudsman, 'di ba? Hindi po makakapaglipat ng 41 billion yung budget ng national budget papuntang DOH para makabili sa Parmali nang walang nag-utos. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit ang kinasuhan lang dito ni ni Martires ng ombudsman, 'di ba? Bakit si Duque at si Christopher Lau lang? Bakit hindi po kasama si Duterte? Nakuha niyo yung point ko mga kababayan, hindi po kayang ilipat ni Christopher Lau at saka ni Francisco Duque yung pera na yan kung walang nag-utos. So alam naman po natin mga kababayan na itong si Martires ay appointee po ni Digong. At ayan, medyo maganda po yung balita ngayon kasi nga po matatapos na po yung termino ni Martires ngayong taon. I think sa August ata, no, kung hindi ako nagkakamali. No? So ngayon, ito yung balita from hindi, from Net 25 ata, UNTV ata ito, no, nung 2024. So panoorin nyo to. Duterte ang nag-utos ng paglipat ng 47.6 billion pesos fund mula sa Department of Health patungong Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng mga supply para sa COVID-19 noong 2020. So ano pala, no? So ngayon malino pala. Budget ng DOH papuntang PSDBM pala yung nangyari. So ngayon, nilaglag na po talaga ni Duque, si Duterte. Na si Digong po talaga yung nag-utos sa kanila. So ang tanong dito, bakit walang kaso si Duterte? Hindi, Diyos ko. Ewan ko ba, no? Ito ang sinabi ni dating Health Secretary Francisco Duque III nang mag-usisa si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ipinaliwanag ni Duque na ang paglipat ng pondo ay authorized ni dating Presidente Duterte at ito ay sa kanyang mga public pronouncement dahil sa public health emergency na idineklara niya noong March 2020. So kita nyo mga kababayan, di ba? Di ba? So, public knowledge naman po talaga yon. At ako nakikita ko rin po talaga yon na ang gusto talaga ni Duterte is mas mabilisan. Kasi nga daw urgent. 'Di ba? Well, actually diyan talaga magaling si Duterte, yun no, yung magpaikot ng tao. Parang drug war niya. 'Di ba? Parang ganoon. 'Di ba? Yung drug war niya, akala mo napaka-urgent, yun naman pala, hindi naman pala. 'Di ba? So parang ito rin po yung nangyari nung issue ng sa COVID-19 tsaka sa Parmali. Na urgent daw yung paglipat ng pera, yun pala nanakawin lang pala. Eh, syempre tayong mga Pilipino nung panahon na yun, nalilito tayo noon kasi araw-araw may namamatay. At araw-araw po, lumulobo po yung mga nagkakaroon po ng sakit na COVID-19 noon. So, maisipan pa ba natin na mag-isip pa kung saan mapupunta yung pera? Kasi ang utak natin noon, importante, matapos yung pandemya. So, dahil nga po doon sa ganong klaseng kaguluhan, di ba, ginamit po ito ni Duterte para makapagnakaw. Parang parang yung drug war ni Duterte, ganun din. Gumawa ng isang malaking gulo na akala mo isang national threat po yung droga sa Pilipinas, 'di ba? Yun naman pala, hindi naman pala. Para lang magkaroon lang ng kaguluhan. So ganun din po nangyari sa Parmali.
So, ulitin ko lang mga kababayan, ang tanong natin dito, bakit hindi po kinasuhan, bakit hindi kasama sa kaso si Duterte? Ngayon pong umamin na po si Duque na si Duterte po ang nag-utos na maglipat ng pera, maglipat ng pera. At mga kababayan, kahit hindi po umamin si Duque, mga ka-streetwise, umamin na po talaga si Duterte na siya yung pasimuno nito. Kasi naka-public announcement po ito eh. Ganyan kahina si Martires, 'di ba? Pinoprotektahan mo yung taong nag-appoint sa'yo sa ombudsman, ganun ba? Ay, ganyan po talaga kabulok ang sistema ng Pilipinas. Isipin nyo yung mag-a-appoint sa ombudsman na dapat nagkakaso sa mga politiko, presidente. Oh. So alangan naman yung ombudsman kakasuhan yung presidente na siya nag-appoint sa kanya. So kailangan siguro baguhin yan. Dapat siguro, pag sinabing independent ng ombudsman, dapat ito po ay pinagbobotohan, di ba? Hindi lang ng presidente. Di ba? So, ewan ko ba, medyo masakit sa ulo to? O continue natin, sige. Publicly, this was made by the president in our meetings in the weekly meet or talk to the people. Okay. So kita, di ba, nilaglag na po talaga ni Duque, si Duterte, nung hearing last year. Pagtatanong ni Castro, klinaro niyang muli kay Duque kung ang dating Pangulong Duterte ba ang nagutos ng nasabing financial transactions. So, clear po yun, no? 47.6 billion to be transferred to PSDBM. Publicly announced by the former President Duterte na maitransfer yan. Inusisa rin ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative So okay mga kababayan, no? So okay na yan. So ngayon, alam nyo mga ka-streetwise, no, kung anong pang pinaka-bullshit dito mga kababayan. Naalala nyo nung merong Blue Ribbon Committee regarding dito sa Parmali. So ang humawak kasi dito si Dick Gordon. So ngayon, itong mga senador ng member po ng Blue Ribbon Committee bida-bida. Gusto daw po nila malaman kung totoong may kurakot yan sa Parmali. Tapos nung lumabas po yung Blue Ribbon Committee report ni Dick Gordon, nung nakita po nila na kasama si Digong sa committee report, hindi po nagpirmahan yung mga senador na yan. Nakuha nyo yung point mga kababayan, di ba? Kasi nung merong hearing diyan sa Parmali nung 2020 ata no, or 2021, bida-bida mga senador, sila Amy, sila Win Gatchalian, di ba? Bida-bida. Kailangan natin malaman ang katotohanan. Lumabas sa committee report ni Dick Gordon na si Digong ang kasabwat nito kasi napaka no-brainer naman ito mga kababayan. 'Di ba? Paano niyo ma-explain na nailipat yung pera, 'di ba, from DOH to DBM? Hindi naman pwedeng ilipat ni Duque yan tsaka ni Christopher Lau ng sila lang. May nag-utos diyan. So paano niyo ma-explain yan? At ang pwede lang talaga mag-utos niyan si Duterte. So ngayon ayun po ang nakalagay sa committee report ni Dick Gordon. So nung dati nagbida-bida sila habang nagkaroon ng investigasyon, nung nalaman nila na nasangkot si Digong, hindi nagpirmahan yung mga buwakan ng inang mga senador na to. So ito pakita ko sa inyo, no? So ito, okay. Ito 2022 pala to, no? Okay. Senators refuse to sign Parmali probe report due to inclusion of Duterte. 'Di ba? Ay teka, di ko pa nalipat. Ito pala, lipat pala natin. Yan. Ito, Senators refuse to sign Parmali probe report due to inclusion of Duterte. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan, nung investigasyon, bida-bida, nung nalaman nila na sangkot si Duterte, hugas kamay na. Nagkatrasa na sila. So yan po yan, ito po yung mga senador po na to, no? Yung mga hindi pumirma. So, Angara pala, kasama pala, no? Kasama pala si Angara. Well, nagulat ako dito, Then, nagulat ako kasi ngayon ko lang napansin. So, si Angara, si Grace po, si Villar, si Pia Cayetano, si Bong Revilla, si Tolentino, Dito Lapid, Go, Amy Marcos Subiri. So, ito mga babayan. Ito po yung mga senador na hindi pumirma nung nalaman nila na nakasabot si Digong.
sa committee report. So tandaan natin 'tong mga kababayan, ang problema kasi sa mga Pilipino, ang bilis makalimot, eh. Oh, tandaan natin, Lapid, Go, Marcos, Tolentino, Revilla, Cayetano, yung anak ni Villar, ayan po yung mga re-electionist ngayon. Ang problema sa ating mga Pilipino, ang bilis natin makalimot, 'di ba? Oh. So 'yan mga ka-streetwise 'no. So kayo po 'no, ano masasabi niyo nga po dito sa bagong kaso na inihain ngayon ng Ombudsman papuntang Sandigan Bayan, dito nga po kay Christopher Lau. So kayo ba, naniniwala ba kayo na balang araw, mapapanagot itong mga taong 'to, especially si Digong, 'di ba? So 'yan 'no, so paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. Nandiyan po sa Team Replay siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kakalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.